Nais ko lang magbahagi ng maiksing mensahe ng Panginoon mula sa Kanyang salita. Ito po ay ating matatagpuan at mababasa sa aklat po ni Juan, chapter 5, verse 24. Ganito po ang sinasabi, "Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, sa halip nilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan." Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa oras na ito na binigay mo upang makapagbahagi, Panginoon, ng iyong salita sa aking mga kapatid at sa iba pang tao, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, na ang makikinig ng salita mo ay iyo pong pagpapalain, ililigtas, pagagalingin at palalayain sa lahat ng kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pangalan, sa iyo ang parangal at kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Atin po munang himayin ang talatang ito upang makita natin at matutunan natin ang tunay na nangyari sa atin simula na tayo ay sumampalataya at tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Makikita po natin dito sa talata, sinasabi ng Panginoon, "Sino man ang nakikinig sa salita at sumampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan." Ang makikita po natin dito, tayo ay tumanggap, tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan noong tayo ay tumanggap, nanampalataya sa Panginoong Hesus. Pansinin po natin dito sa talata, sinimulan niya ito, ang sabi dito, "Pakatandaan ninyo." Ginamit ng Panginoon ang salitang pakatandaan ninyo. Na ibig sabihin, isa-isip ninyo o isa-puso ninyo. Yun yung nais ng Panginoon, na itong salita niya na sinasabi sa atin, ang sabi niya, pakatandaan ninyo. Ibig sabihin, lagay natin sa ating pangunawa, isa-isip natin, huwag natin kakalimutan, o ilagay natin sa ating mga puso. Ang alin ang ating hindi dapat kalimutan? Alin ang dapat nating ilagay sa ating puso? Walang iba kundi ang sinasabi ng Panginoon na sino man nakinig sa Kanyang salita at sumampalataya sa nagsugo sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Ito yung ninanais ng Diyos na kailangan lagi nating tatandaan at lagi nating ilalagay sa ating puso, na kung ikaw, ako, sumampalataya sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, isa-isip natin, sa puso natin na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Sa buhay na walang hanggan na sinasabi ng Panginoon, dito rin sa talatang ito, dalawang bagay ang makikita natin. Sa buhay na walang hanggan na ibinigay ng Diyos sa atin, ay mayroong dalawang bagay na makikita tayo.
Una, sabi ng Panginoon, hindi na hindi na hindi na siya hahatulan. Ibig sabihin, sa ating pagtanggap sa Panginoon bilang Lord and Savior, tinanggap natin ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng Panginoon, kapag nasa iyo ang buhay na walang hanggan, hindi ka na hahatulan ng Diyos. Ano yung paghatol na sinasabi rito ng Panginoon? Kasi kapag ang isang tao ay nakapakinig ng salita ng Panginoon at ito'y kanyang tinanggihan niya ang ebanghelyo ng kaligtasan at isang araw siya ay pumanaw, meron siyang kahatulan na harapin. Siya ay mapunta doon sa impyerno. Alam po natin na ang impyerno ay lugar ng mga taong hindi kumilala sa Diyos. At iyon, maliwanag na sinasabi ng Panginoon na yung ating buhay na walang hanggan, yung kaligtasan natin, doon tayo iniligtas ng Panginoon. Niligtas tayo doon ng Panginoon. At ikalawa, sabi doon, yung pagliligtas, yung buhay na walang hanggan na tinanggap natin sa Panginoon ay makikita natin dito, sabi ng Panginoon, nilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. So maliwanag po yun. Na kapag meron kang buhay na walang hanggan, halimbawa, tinanggap mo ang Panginoon, sumampalataya ka sa Panginoon, tinanggap mo siya sa iyong puso sa oras na ito. Tinanggap mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sinupo mo yung buhay mo, hiningi mo ng tawad lahat ng kasalanan mo sa oras na ito. Sa oras din ito, tinanggap mo ang buhay na walang hanggan. Hindi ka nahatulan ng Diyos. At sa oras din ito, ililipat ka ng Diyos mula sa kamatayan patungo sa buhay. Anong ibig sabihin? Mula sa kapahamakan sa impyerno ay nilipat ka ng Panginoon sa isang landas patungo sa buhay na walang hanggan. Matapos natin na tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior, tayo ay ligtas na. At tayo ay magsisimulang mamuhay sa panibagong buhay. Isang buhay na may kalayaan mula sa lahat ng bisyo, kasalanan, upang hindi tayo maligtas, kundi upang mabuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Ngayon, maaari nating sagutin ang mga katanungang ito upang lubos nating maunawaan ang buhay na nais ng Diyos sa atin. Unang tanong, sumampalataya ka na ba kay Jesus na siya ang anak ng Diyos na ibinigay upang mamatay sa krus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan? Siya ay mamatay sa krus, siya ay inilibing, siya ay nabuhay na magmuli upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Sinampalatayaan mo ba ito? Kung ang sagot mo ay oo, nagawa mo na bang isuko ang buhay mo at ang iyong sarili sa Diyos? Kung oo pa rin ang sagot mo, iniwan mo na ba ang lahat ng iyong bisyo? Ang lahat ng mga masasamang bagay na dating ginagawa at handa kang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Diyos? Kung ang sagot mo sa mga tanong na yan ay oo, purihin ang Panginoon. Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Hindi na tayo hatulan. Inilipat na tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ngunit, kung ang sagot mo naman sa mga bagay na ito ay hindi mo pa tinanggap si Jesus bilang Lord and Savior. Hindi mo pa nagawang magsuko ng sarili, ng buhay sa Panginoong Hesukristo. Nais mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Nais mo bang maligtas sa kahatulan ng Diyos? Nais mo bang mailipat mula sa kamatayan patungo sa buhay? Tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At ang lahat ng ito, at ang buhay na walang hanggan, ang walang kahatulang buhay, ang paglipat mula sa kamatayan patungo sa buhay, ay matatanggap mo. Kung nais mo, sumunod ka sa panalangin ito. At habang ikaw ay sumusunod sa panalangin ito, gawin mo itong sarili mong panalangin. Ariin mo na ikaw ay nasa harap ng Diyos. Sumusuko, humingi ng tawad, nagsisisi, at handang tanggapin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mari kang yumuko, mari kang pumikit, at sundan ang panalangin ito. Panginoong Diyos, nagpapasalamat ako dahil binigyan mo ko ng pagkakataon na marinig ko ang iyong salita. Ang salita mo may pangako ng buhay na walang hanggan. Salita mo na nagsabi na sino mang nakikinig ng iyong salita at sumasampalataya sa nagsugo sa iyo ay may buhay na walang hanggan. Panginoon, narito ako. Isa akong makasalanan. Isa akong nawalay sa iyo dahil sa mga kasalanan at bisyo. Lumalapit ako sa iyo, Panginoon. Humingi po ako ng tawad sa iyo sa mga kasalanan ito. Sinusuko ko po sa iyo ang aking buhay
ang aking sarili. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking pagkakasala sa iyo. At palayain mo ako, Panginoon, sa aking mga bisyo, sa mga bagay na aking ginagawa na hindi nakakalugod sa iyo. Palayain mo ako. Linisin mo ang aking puso. At ngayon, Panginoon, binubuksan ko ang puso ko sa iyo. Tinatanggap ko ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Nananalig po ako na ang Panginoong Jesucristo ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at pasalamat. In Jesus' name, Amen. Ngunit kung ikaw naman ay tumanggap nga sa Panginoon, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, ngunit nahihirapang talikuran ang mga bagay na dati mong ginagawa na hanggang ngayon ay paulit-ulit na nagagawa. Pwede po tayong manalangin ng pagsuko at paghingi ng kalakasan mula sa Panginoon upang mga bagay na ito ay ating pong mapagtagumpayan at upang tayo tumanggap ng kalayaan nagmumula po sa Diyos. Kung ito po ang iyong karanasan, sumunod ka, manalangin tayo. Panginoong Diyos, Ama namin makapangyarihan sa lahat. Ako po, Panginoon, ay narito. Alam mo, Panginoon, na isang panahon tinanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Alam ko na ako'y pinatawad at nilinis sa lahat ng aking mga kasalanan. At ngayon, Panginoon, sa aking buhay, nais ko sumunod sa iyo. Nais ko sumunod sa lahat ng inuutos mo sa amin. Ngunit, Panginoon, nahirapan po ako. Naiwanan at talikuran ang mga bagay na dati kong ginagawa katulad ng bisyo, Panginoon. Hinihiling ko, Panginoon, ang iyong kalakasan ay aking maging kalakasan upang mapagtagumpayan ko at makalaya ako sa pagkalipin ng bisyo at kasalanan. Palakasin mo ako palagi, Panginoon. Ingatan mo ako palagi. Sa iyo ako nagtitiwala at umaasa na wala pong imposible sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aking dalangin. Amen. Amen. Yun po, I pray na ang salita ng Diyos na ating pong narinig ngayon ay naging pagpapala po sa bawat isa sa atin. Magandang araw sa inyo pong lahat. God bless you all.